una, maliwanagan lahat. Maraming salamat sa inyo na gusto ko tumakbong Vice President. Hindi po ako tatakbong Vice President. Baka tatakbo kong senador. Kung hindi matanggal yung bangag ngayon. Kung matanggal, baka hindi ako tatakbo. Yung naka-center sa kanya. Isa lang po ang salita ko. Okay. Ha? Hindi po ako marunong magsinungaling. Kaya yung mga ibuto nyo, yung mga hindi marunong magsinungaling, lalong-lalo na yung mga nagtatakpan nila mga magnanakaw, yun ang pinakamasama, magnanakaw na rin sila. So maliwanag po na salamat, hindi po ako tatakbong vice. Susuporta ako kay Inday Sara sa pagtakbo ko dahil sasamahan ko siya. At para lumakas ang loob nyo, ano bang ginagawa nila ngayon kay Vice President Sara? Pilit nilang kinakasuhan dahil wala silang may laban kay PP Inday Sara. Safe na safe po siya. Hindi siya matatanggal sa Senado o mapaparusahan dahil sa mga bagong bayani natin na 13 na senador. Pero wala na isa, kakasuhan nila dahil takot sila kasuhan dito sa atin. Magandang batas natin. Insulto yan sa mga justices natin. Dadali mo yung isang tao sa ibang bansa para silang bahala. Bakit? Mahina ba sila? O hindi marunong mga justices natin? Kaya hindi dapat meron ako naka-record na pagsasalita ni Bongbong Marcos. Ayaw niya yung ICC. Sinabi niya, ayaw niya ICC. Pero ginawa niya. Dahil si Tatay Digong ang unang nakapansin sa katiwalian sa GAA. Nung pinansin niya yun na. Pinahuli na siya, walang warrant of arrest. Pinili siya, kidnapping yun. But anyway, yun po ang ngayon po nangyayari sa ating bansa. Hindi nila matatanggal si Inday Sara para lumakas ang loob nyo. Kailangan nila 16 na boto. Saan sila kukuha ng 16 na boto? Kaya kako bayani at pagdasal natin ang mga bagong bayani ng tatlong senador, 13 senators, tinanggalan na isa, 12 pa, 11 lang sila. Ang kailangan para i-convict si Inday Sara, mas kinakalukuhan yung mga sinasabi nila, 16. Saan sila magnanakot ng 16? Eh yung 12 na titira, mas karong gawin sa amin, ikulong na kami lahat, hindi na sila babaliktad. Kaya suportahan natin ngayon yung 12, sinasuhan na lahat. Ako rin, kinasuhan ng palso. Yan, abogado ni Atty. Wanson. Pinayanan ako ng planter, available. Hindi naman ginagalaw dahil hindi totoo. Kung gusto lang ko, tuloy nila yun. Hindi totoo. Para lang masabi na may kaso ako. So, mga kapatid, kung ano man ang ginawa ko sa Region Man para sa ating mga kapatid na Muslim, gagawin ko po sa lahat ng bansa. So, tignan niyo ang nangyayari. Maliwanag na sila nagdanakaw sa kaban ng bayan. Ito lang masasabi ko, may abogado dito. Kung totoo ang ombudsman, nagsabi sila na kakasuhan namin si Speaker Martin Romualdez na tumatayo. Dalawa ang mastermind yung nakawan ng bayan. Martin Romualdez at Marcos. So natuwa kami nung sinabi ng ombudsman, kakasuhan namin si Martin Romualdez. Sumagot si Martin Romualdez, hindi ako bababa mag-isa. Ang grabe corruption, public works and highways, at saka sa taas, executive, si Marcos. Tinutulad niya. So nagsalita, tahimik ang ombudsman,
tahimik ang Martin, tahimik si Marcos. Dahil kung ituro niya, kasuhan nila si Martin, eto, kasama ko. Dahil sila dalawa ang mastermind. So, ang liwanag. Sila na nagdakaw, sila pa nagbibintang. Anong gobyerno ito? Nawalang iya! Wala lang batas. Nawalang iya! Wala na. Ngayon, gusto nila agawin yung Senado ulit, kinakasuhan lahat. Sinabi, basta pumunta kayo sa amin, kumampi kayo, hindi kayo makakasuhan. Nung kumampi sila sa katotohanan, kinasuhan kagad sila, dami nila kinasuhan. So maniwalag mga kaibigan na sila, parang iba, ang may kagagawa nitong malaking nakawan ng bayan. Pera ng bayan. Matagal ko lang sinasabi, imbestigahan nyo sa distrito o probinsya ni Bongbong Marcos. Pupunta sila, siya lang tinignan, wala. Siya nag-appoint yung pupunta ron eh. Ngayon, sabi naman ni, dahil alam ko, nung araw si Senator Lacson, bilib ako. At fighter yan. Kaya ako piloto rin. Asan na yung invitasyon niya? Pakita ko sa... Ito yung invitasyon niya sa akin dahil alam ko na totoo. Nagpunta ako sa kanya dahil nagsalita siya na ang nangyayari sa ating bansa ay tawag niya ay flooded gates of corruption and flooded gate of hell. Yan, sasalita na ako. Mukhang nung nagpunta ako doon sa kanya, gusto ko tumulong para malaman nyo ang katotohanan. Pwede, sabi niya, pero isubmit mo yung affidavit. Ito yung binasyon niya, hindi siya makapagsinungaling. Tinatanggap ako, talalabas sa Senado sa April 14. April 7, ibigay mo yung affidavit mo. Bago ka namin ilabas sa 14. Pagpunta ko, ibigay mo sa September 7 hanggang 5 p.m. Nagpunta ko ng umaga, walang tao. Nagpunta ko sa Senado, papunta na ako doon, may dumating na sa bahay, same day, andito, kinakansela, umaga pa lang, kanselado na. Tapos sabi niya, hindi raw ako magbigay, ayaw ko na magbigay ng affidavit. Nandito ang ebidensya. Siya nag-cancel. Tapos siya nagsasabi ngayon na hindi ayaw ko mag-submit. Kaya kung takot sila dahil ayaw nila pinagtatakpan nila ang tunay na magnanakaw. Hinihingi ko lang, ilabas ako doon, ayaw. Kinansela niya. Nagsisinungaling pa na, ngayon ko lang napatunayan na sinungaling na si Senator Lacson dahil siya nag-cancel ng September 7. Sabi niya, siya nag-imbita dalhin mo sa September 7 hanggang 5 p.m. Alas 9 pala, kinansel na sa bahay. Dumating na sa bahay ng cancellation. Paano ko sasabit? So yun po ang totoo. Hindi po ako marunong magsinungaling para malaman niyo lahat. So, ako yung papasalamat sa inyo lahat at lahat ng mga nagsasalita. Binabati ko kayong lahat. Dahil ang liwanag na ang nakawan ng bayan, kinakasuhan ng lahat. Ito lang nakita ko na pinakamasamang presidente ng Pilipinas. Sila na nagkakakaw, sila ba nagbibintang? Bakit sila tahimik ngayon? Nagsalita ng ombudsman. So, hindi totoo ombudsman. Bakit tumahimik? Kakasuhan namin. Ngayon, hindi na kinakasuhan si Martin Romualdez dahil ituturo niya si Bongbong Marcos. Naliwanag. Maliwanag pa sa buwan ang ginagawa nila. Kaya ako yung papasalamat dahil patuloy tayo. Marami
umaayos, umareglo sa akin. Hindi raw ako papahirapan. May pera ka naman, mas bakasyon ka na lang. Kung hindi ka tatahimik, papahirapan kami lahat. Kako, pahirapan nyo na ako, patayin nyo na ako, hindi ko pwede mapagtakpan ng magnanakaw. Tama! So, awa ng Diyos. Mananalo tayo. Awa ng ngalan. Mananalo po tayo ito dahil nasa atin ang katotohanan. Asahan nyo po. Asahan nyo po. Napapasyalan ko kayo lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat.